Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay Lunes sa loob ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Pagbati sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers, supporters, and followers of our Daily Gospel Reflection. Pagbati din po sa mga members ng 1000 Club of St. Anthony, sa mga mukaspalad ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga tumutulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, sa mga proyektong may kinalaman sa pagpapaganda ng simbahan at mga programa na tumutulong sa pangailangan ng mga kapatid nating mahirap at kapuspalad. Lagi po kami magpapasalamat sa inyo. At sana po, nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Kaya mga kapatid, once again, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Lunes, sa loob ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon, ating pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po sa ika-18 kabanata, mga talata 35 hanggang 43. Ang title po ng refleksyon na ibabahagi sa inyo sa araw na ito ay nagsasabing, All things are possible for those who trust and hope in God. Totoo nga naman, posible ang lahat ng bagay sa mga taong marunong magtiwala at umasa sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, inilalarawan ang kwento tungkol sa isang bulag na pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Sa pagiging bulag, siya po ay nasa isang desperadong sitwasyon. He was in a difficult situation in the literal sense of the word. Siya po ay nasa krisis ng buhay. He was helpless, but the good things, certainly, he was not hopeless. Mahirap ang sitwasyon, pero hindi nawawala ng pag-asa. May tatlong mahalagang aral po na itinuturo ang pagbasa ng mabuting balita sa araw na ito tungkol sa pinakitang halimbawa ng bulag na pinagaling ng Panginoong Hesus. Una, say what you want and let God decide. Bakit po? Sapagkat tinanong ni Hesus ang bulag bago pa man siya pagalingin. At ito po ang tanong, anong ibig mong gawin ko sa iyo? What is it that you would like me to do for you? At ito ang tugon ng bulag, Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Ibig sabihin, dati siyang nakakakita, nawala ang kanyang paningin sapagkat siya'y nabulag at nais niyang manumbalik ang kanyang nawalang paningin. Sometimes we truly find ourselves on the verge of giving up. But it can be during these moments that God can show us that He is a faithful God. Sapagkat sabi nga, bibigyan ng paningin ang mga bulag, palalakarin ang mga pilay, palalayain ang mga bihag, at ipapahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Pinatunayan lang ni Jesus na siya isang Diyos na tapat sa kanyang pangako. God knows what is best for us. We only need to learn to put our trust in Him. Pangalawa, hold on and keep on praying. Huwag manghihinawa. Tuloy-tuloy lang sa pananalangin hanggat dumating ang araw na ibigay ng Diyos ang ating hinihiling. Sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At siya po ay sinaway ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang kanyang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumugon ang Panginoong Hesus, mangyayari ang ibig mo. My dear friends, God has His own version of our dreams. And most of the time, we get frustrated
especially when we don't get things that we want according to our way, according to our timeline, not realizing na may sarili palang paraan ng Diyos at may sariling panahon ng Diyos. He hears our prayers. He gives a response to all our petitions in His will, in His time, and in His way. Remember that God is always in control. God is ready to grant all our requests in His time. God is never late. Talaga lang may sariling panahon ang Diyos. And so no matter how desperate and awful the situation in life can be, God will see us through, and He always answers our prayers in His time, in perfect time. Pangatlo, be grateful and journey with God. Hindi po natapos ang kwento ng bulag na pinagaling sa pagmamakaawa at paghingi ng kagalingan. Nang siya ay gumaling, nagpatuloy ang kanyang kwento sapagkat siya ay sumunod kay Jesus. Nagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa buhay pananampalataya. He became a follower of Jesus. Noon din siya ay nakakita at sumunod kay Jesus. Nagpasalamat at nang makita ito ng mga tao, sila man ay nagpuri sa Diyos. And so from being a strong believer, he became a disciple of Christ. He became a believer and he became an instrument of God to make people believe that Jesus was truly a God. By receiving His sight, he started to walk not only by sight, but by faith. Kaya mga minamahal na kapatid, lahat ay posible sa mga taong mapagtiwala at marunong umasa sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng biyaya. Maraming salamat po sa patuloy mong pagmamahal at pagkakaloob ng mga biyayang kinakailangan namin. Hilumin mo ang aming mga pusong sugatan dahil sa aming mga karanasan sa buhay na kung minsan ay nagiging dahilan upang kami ay manghina at kung minsan ay magkulang sa pananampalataya. Palakasin mo ang aming pagtitiwala sa iyo, Diyos na aming inaasahan, tanggulan at lakas. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga kaibigan, at lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Remember that evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aming panawagan sa programa namin sa darating na Pasko, Pampamilyang Handog ni San Antonio, sa darating na Kapaskuhan. Mamimigay po ang dambana ni San Antonio ng Padua ng tulong sa 1,000 pamilya na pagkakalooban po ng Medianoche grocery items package at ang bawat Medianoche package po ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. At dahil 1,000 pamilya ang bibigyan, kailangan po namin ng 1 milyon. Sa ngayon po ay meron na pong 293,000 sa kabuuan ang nalikom po para sa proyektong ito mula po sa 96 na tao at pamilya na nagkaloob. Kaya kung 96 pa lang nagbibigay, may higit pa pong 900 kung 1,000 pamilyang kailangan namin tawagan, pero wala pa hong 100 halos 300,000 na ang naipagkaloob sapagkat meron po nagbibigay na higit pa sa 1, higit pa sa 5, may higit pa sa 10, at meron pang umabot sa 50, 30. Kaya sana po, tulungan niyo po kami, anumang halaga na inyong bibigay, kami po'y lubos na magpapasalamat. Maraming salamat po sa mga nagkaloob na at sa mga magbibigay pa, kami po ay lubos na magpapasalamat din sa inyo. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Let us fill the world with the message and power of God's words at sana po kayo ay higit pang pagpalain ng Diyos. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.